Gising na! Gising na! Ulit tayo. 1, 2, 3. Gising na! Ayan. Lunes kasi. Isa pa. Gising na! So, umagyante tayo doon ng Bere Light. Pero bago yan, syempre, kailangan muna nating formally magpakilala sa ating mga katribo. Hello po. Ako po si Katribong Aizel. Vernon Velasco. At ako si Katribong Comfy Manalo. Roy Pelobello po. Ayan. Syempre, again, nanonood po kayo ng Gising na. At before tayo mag-start, syempre, gusto lang namin kayong bigyan ng formal introduction sa pinakabagong show na papanoorin ninyo tuwing umaga. Syempre, welcome po sa Gising na, ang daily program ng Daily Tribune. Sagad na tayo sa pagka-daily, ha? At ng Teleradyo Bandido TV na Gising na. Samahan nyo kami sa inyong pag-aalmusal habang ibinabahagi namin ang mga natatagong kwento sa mga balitang ating nababasa sa mga pahayagan at napapanood sa telebisyon. No, ito ha, ang Gising na ay again mapapanood nyo on Teleradyo Bandido TV, seen on Sky Cable Channel 224 and TV Plus boxes, Jimmy of the Box and all DTT boxes. We are also simulcast on DZRJ 8:10 AM. Mababrowse din ito sa internet at social media at mababasa sa, of course, Daily Tribune na paper. At dahil ito ang tanging programa na masasabi nating totoong omni-media. Yeah. Ibig sabihin, we are everywhere. Kung nasan kayo, nandun din kami. Yes! Stalker! So yan mga katribo, ilabas ninyo na ang inyong mga kape at pandesalo, kaya mag-stretch para naman magising-gising dyan. Gising tayo! Diba? Tumitila ako tayong manok. Hindi ba tulog pa? Tulog pa. Kasi Lunes ngayon, tapos maulan pa na. Oo, medyo maulan pa. Parang medyo masarap matulog. At naku, cuddle weather to. Gusto mo eh. Yung mga tatanda, they can't relate. Ay, nasa kanila yung parang iba yung mga terms nila eh. Yung mga parang... Sige, para bago natin pag-usapan yung ating mga edad, basahin muna natin ang ating headlines para magandang kasama ngayong almusal. This is Monday. So, Senate probing ERC corruption raps. That's the headline for today by the Daily Tribune. So, DOE confronts NGCP today on reserves compliance. So, magkakaroon ERC ngayon. po is energy regulation. Regulatory capture. Sorry, regulatory capture. Ano naman yung capture? Commission. Energy Regulation Commission. Ano pa ba yung mga balita natin dyan? So, meron ng 40 million Pfizer vax deal. Wow! Sana talaga! Wow! Yeah. Ready na yung balikat ko eh. Wala pa. Kaugnay niyan, sabi ni Kuya Bong. Yeah. Kuya Bong. Si Tito BG. Tito B. Hi, Tito BG! Good morning! Vaccination key in return to normalcy. Ayun. Pagkat medyo nakakabahala rin yun dahil medyo may mga kumakalat daw na bagong variant. Yung Delta variant. Importante na mabakunahan na talaga. Kailan ba siya matatapos manganak ng mga panibagong mga variants? Yeah. Tsaka parang ini-engineer eh. Diba? In a way. Hindi, natural naman sa mga virus na mag-mutate. Yeah. Natural naman yan sa... So, wait lang, meron pang basketball. Sports! Hindi na chamba. Hindi na chamba. Hindi So, na. unblemished yung gilas laban sa soccer. Napatunayan na nila, di ba? Yeah. Napatunayan nila that they deserve At it. meron tayong bagong crush ng bayan. Sino? Meron ba dito? Si Dwight Ramos. Ay, oo. Sino yun? Akala ko pa nga. Akala ko si Vernon Velasco. Kala ko ako eh. Tapos sa balitang... Muntik kang kiligin doon, nakita ko. Hindi, teka lang, nakalimutan ko si VP Lenny. Nakalimutan ko eh. Nakalimutan ko na rin siya. May past kayo, sir? Nakalimutan ko si VP Nag-move on Lenny. ka So na. yung... Lenny, limutan mo naman. So yung Liberal Party, so supportahan nila yung bet ng oposisyon. Okay. Balitang politika. Parang of course, susuportahan ko sarili ko. Parang Is ganun. that news? Anyways, bago tayo bago natin talakayin ang ating headline ngayon, magkakaroon tayo ng isang bisita para tutukan ng mas malalim yung ating discussion. Hinihintay natin yung ating bisita para kasi importante talaga itong issue na to eh. Kaya sana makausap natin siya ngayong umaga para naman yung mga kababayan natin malinawan tungkol dito sa issue na
tumatama sa kanilang mga bulsa. Masakit. Rekta, no? Oo, Rekta sa direktang bulsa tumatama ito. sa kanilang bulsa. At time check muna tayo. Ngayon ay alas 8:05 ng umaga at magbabalik ang Gising Na! Viber is the free and secure way to connect with friends and family anywhere. Send messages and make phone and video calls for free. Download Viber now. Good morning ulit! Morning ulit. Welcome back Gising na ba dito kayo? sa Gising Na! So ito mga katribo, matagal na natin pinag-uusapan yung issue nga ng kuryente, no? NGCP, Ever since we ERC, began, yan ang ever since we topic began. natin. That's our Oo. maiden chuha. And Maiden it has been chuha. for a week. For a week now. So, ano ba ngayon ang mangyayari sa Senado? Kaugnay na. Pero bago ko bigyan ng opinion yung sinabi mo, no. Kaya naman natin linawin lang natin, no. Kaya naman natin isang linggo nang pinag-uusapan yung yung usapin ng kuryente o NGCP kasi napakalaking bagay sa ating yung impact nito. Una-una sa bulsa natin. Sa revelasyon nung nakaraang Senate hearing, sa revelasyon ni Energy Secretary Alcusi, lumalaki ang ating kuryente, ang bayarin sa kuryente dahil sa hindi pagsunod ng NGCP. Yeah. And of course, yung pinakamalaking issue diyan, yung issue ng ng seguridad ng bansa. So, tinutukan natin siya hindi dahil meron tayong gustong diinan, kundi gusto lang natin magmalasakit sa bayan na importante sa atin tong issue na to. Oo, Tama dahil siyempre, lahat naman ng ginagawa natin sa araw-araw, importante yung kuryente. Exactly. Meron dyan, ang kuryente, ginagamit panluto. Meron dyan, siyempre, una, ilaw. Pagkagabi, kailangan mo. Pero nga, importante rin sa internet yan. Dahil kung wala kang internet, lalo yung mga batang nag-aaral ngayon, di ba? Yeah. Kailangan nila ng online learning dahil hindi pa nag-face-to-face class. Sa mga ekonomiya, yung mga negosyo, kailangan ng kuryente. Kaya So, walang... no kuryente, no life. Oo, kasi yung buong aspeto ng pamumuhay natin, ekonomiya, pag-aaral, komunikasyon, militar, paghahanap buhay, lahat nakasalalay sa sa supply ng kuryente Pero sure, sabi nila, pa-senti mo lang daw yung bawas ng ng NGCP. No? Pero sir, may tanong ako di ba, all of this, nag-hearing na tayo para malaman natin ano ba talaga yung root cause ng problema. Do you see any resolve dito sa problema na to na, okay, mapin down na natin yung problema talaga, napanagot na natin lahat ng dapat managot. Do you see any result? And yung sinasabi na pagbaba ng kuryente kapag nasolusyonan tong lahat ng problema na to, do you see it happening? Sulistic eh. Ako optimistic na may mangyayari kahit papano. Yes. Pero sa kabilang banda, hindi mo maialis sa ating mga kababayan na maging parang magduda. Kasi hindi naman ngayon lang tong issue na to eh. Napakatagal na nitong issue na to na lagi nating binabalik-balikan. Kaya nga binago yung batas eh. Kaya nagkaroon ng EPIRA. Yeah. Oo. Yun ang objective sana. Unfortunately, meron daw nagkakapira dahil sa EPIRA. At tayo ang nagsasuffer. So, Sa issue naman ng resolve, no, kung magiging kasing optimistic ako ni Secretary Alcusi kasi yun nga ang gusto niya kaya niya gustong bisitahin yung prangkisa at yung operational control ng NGCP is una pag nakapag-comply sila sa sa mandato, bababa ang presyo ng kuryente. Pangalawa, magiging secure na yung natin, yung pamamahala sa kuryente. So, yun ang optimism na na hinihintay ko na mangyari sana sa
sa mga Senate investigations na to. Yeah. At since, sir, nga, di ba, this is in aid of legislation. Parang kung ito ay masosolusyonan, kasi di ba sa Pilipinas lang, merong nag-exist na non-firm contracts. Ibig sabihin sa papel lamang. Sa papel lamang. So, kung ito ay masosolusyonan, siguro in the coming, alam mo yun, sa pag-approve ng mga batas. Yeah, kaya nga in aid of legislation kasi nasa Senado o sa Kongreso yung may control o may hawak ng prangkisa. Kaya tama nasa right track naman yung Kongreso ito o Senado sa pamumuno ni Senator Win Gatchalian na dinggin yung usapin ng ng kuryente o ng NGCP. So hopefully sana makita nila yung yung liwanag. Maliwanagan din sila na kailangan din masyado nating minadali yung privatization ng energy sector. At may mga revisions na dapat gawin. Kasi nga, di ba, nung Sabado lamang, nag-usap kami ni Kuya Larry sa baba. Sabi niya, pag tumataas ang presyo ng kuryente, meral ko lagi nababanatan. Meral ko lagi yung basag yung mukha. Kasi, di ba, alam mo yun. O dahil sila yung nangongolekta eh. Sila yung nangungulekta at sila yung bill na kumbaga. Pero ngayon naiintindihan na natin. Yeah, tama ka rin eh. Unfortunately, yung Meralco, mga power distributors yan. Distributor lang. Sa Metro Manila and Meralco. Pero sa mga probinsya, mga electric cooperatives, mga sa Batangas, Batelec, sa Pangasinan, Panelco. Kasi itong mga power distributors na to, sila yung nagiging mukha ng energy sector. Kasi sila yung nangungulekta eh. Oo. Kaya ang akala natin, Sila lang. sila lang. Kaya ba, pag may brownout, di ba, nakikita natin ngayon sa mga Facebook pages natin, yung, ano ba yan, Panelco? Brownout Galit na na naman, galit. Batelec. Oo, syempre. Pero, hindi nila alam, hindi naman kontrolado rin ng mga power distributors yung supply ng kuryente. Nag-aabono pa nga sila, di ba, sir? Oo, ang nagsusupply ng kuryente ay yung NGCP kasi sila yung may transmission. Oo. Tsaka yung mga Gencos. Oh, ito. Gen Kaya cost. ganito kasi, kaya sila yung naging mukha. Di ba nagkaroon ng dati noon nung panahon ng mga brownout, nung panahon ng administrasyon ni Pangulong Cory Aquino. Tapos nagtuloy-tuloy yan hanggang sa paggawa ng mga power purchase agreement sa panahon ni Ni Pangulong Ramos. Ramos para nga masolusyonan yung problema ng supply, ng kakulangan ng supply ng kuryente. Pero napansin din na meron namang mga sumobra doon sa mga kontrata ngayon na medyo nagpapamahal sa ating mga consumer ng pagbabayad ng kuryente at meron ding nakitang corruption doon sa dating NAPOCOR na dati siya lang ang lahat gumagawa nito. So para lang maintindihan ng ating mga kababayan na nakita ng mga legislator noon, mga policy maker na dapat sigurong himay-himayin. So hiniwalay nila yung sektor ng enerhiya ng kuryente sa apat na sektor, yung power generation, Transmission. ito transmission, Dius. ito yung distribution utility, saka yung mga private na nagbibenta ng Ay, Katribong Roy, pasensya na. Patuloy na kita dyan kasi nandito na ang ating bisita. Yes. Oo. So, would you introduce our guest for Ayan, today? syempre. Naku, gwapong-gwapo to. Talaga naman. Maraming nagkaka-crush dito. Ayan. Winner to. Please welcome live on phone patch, Senator Sherwin Gatchalian. Good morning po. Good morning po, Senator. Morning, magandang umaga po. Good morning sa Yes. Senator Win, ipaalala ko lang po sa inyo, no, live po tayo ngayon sa RJTV 29 at simulcast din po tayo sa DZRJ 810 at live din po tayo sa Facebook page ng Daily Tribune at ang mapag-uusapan natin ngayon ay mababasa rin sa Daily Tribune bukas. Kaya sana mabigyan niyo po kami ng scoop. Sige po. Magandang umaga, Senator Win. Good Mukhang morning po. panalo tayo ngayong araw na to dahil nandito si Senator Gatchalian. Natutuwa po kami unang-una na tinututukan ninyo ng committee ninyo yung issue ng kuryente dahil napaka-vital nito sa ating bansa. At ngayon, sa ating mga ulat, sa ulat po ng Daily Tribune, mukhang ang tututukan ninyo ngayon yung mga suspicion or na merong regulatory capture ika nga sa ERC, kaya nagko-contribute ito sa ating problema ng kuryente. Ano po ba yung mga nakita niyong batayan para tutukan ninyo itong issue na ito? Oo, napapasa ko nga yung tuloy-tuloy na paglabas ng Daily Tribune na patungkol po dito sa industriya ng kuryente. Halos every day yata meron lumalabas na artikulo tungkol sa industriya ng kuryente ng Daily Tribune at nababasa ko siya.
komplikado po ang industriya ng kuryente, no? Napakinggan ko kayo kanina na nahati yan sa 4 na sektor, no? Sa loob po ng industriya ng kuryente, may 4 na sektor. Pero sisimplihan ko lang po para maintindihan ng ating mga tagapakinig. Ang industriya ng kuryente po ay nasa pribadong kamay. At ilan sa mga sektor nito ay monopolyo. Kaya kailangan po ang gobyerno ay binabantayan yan. Dahil kung iisa lang yan, pwede yung umabuso, tayo lahat ang maagabyado. Kaya napakahalaga po ang papel na ginagampanan po ng ating pamahalaan para maproteksyonan tayo, no, bilang consumers. So, pero may mga nakikita kaming issue, no, tungkol sa yung tinatawag nating compliance, no, dahil nasa pribadong kamay nga yan, dapat tumupad sila sa kanilang mga ipinangako. So dapat mag-comply sila. At may nakita kaming pagkukulang pagdating po doon sa compliance o pagpapatupad po ng kanilang mga responsibilidad at pangako na rin, no, dahil yan po ay nakasaad po sa kanilang kontrata. Senator Gatchalian, isa sa mga, actually dalawa sa mga hinihingi ng DOE sa investigation na to is una, rebisitahin yung i-revisit yung prangkisa ng NGCP dahil nga sa hindi nila pagsunod o pag-comply sa kanilang mga pangako tulad ng reserve. At pangalawa is yung maibalik yung control systems operations control ng transmission lines pabalik sa Transco. Yung po bang Senate investigation is on the same page na papunta sa ganung direksyon. Opo. Bibigyan natin ng focus itong NGCP, no? Ang NGCP yan po ang nagtatransmit ng kuryente sa buong Pilipinas, no? From Luzon, Visayas, and Mindanao, iisa lang yan. Kaya monopolyo ho yan. So kung hindi po maganda yung kanilang serbisyo, lahat po, no, all 110 million Filipinos apektado dyan, all 22 million households apektado kung hindi maganda yung kanilang serbisyo. Kaya meron po yung taon-taon nagbibigay yan ng programa. Sinasabi niya, ganitong taon, gagawa ako ng ganitong proyekto. Ganitong taon, dapat pumasok na itong proyekto. Pag hindi siya tumupad dyan, sa kanyang mga dapat tuparin, nagkakaroon tayo ng problema sa kuryente. At may nakita kaming mga proyekto na hindi natupad o na-delay. Yan rin po ay isang sanhi, no, kung bakit tayo nagkakaroon ng brownout ngayon. Mukha pong interesting itong issue na to. Nabanggit ninyo na mayroon silang mga commitment na hindi natupad na dapat ay sinusunod nila sang-ayon sa kanilang concession, contract, and then franchise. Pero linawin po natin sa ating mga kababayan, pag ito pong pribadong kumpanya na may hawak ng isang monopolyo sa pagtatransmit ng kuryente ay hindi sumusunod, sino po ba ang may kapangyarihan para tila hagupitin sila at mapasunod sila? Oo, yan. Mahalagang tanong yan. No? Dahil nga nasa pribadong kamay na ang ating industriya ng kuryente, merong mga pagkakataon na hindi sila sumusunod sa kanilang mga pangako o labis-labis yung kanilang kita. No? Kaya dapat talagang rine-regulate. No? May regulasyon ho yan para po reasonable naman yung kanilang kita at hindi umaabuso. Ngayon, ang ahensyang nakatutok dyan ay ang ERC, no? Yung Energy Regulatory Commission. At napakahalaga po ang tungkulin ng ERC dahil sinisigurado niya na hindi labis ang kita at sinisigurado niya na kung ano po ang tungkulin at ano po yung mga proyektong dapat itayo po ng NGCP ay sinusunod niya. For example, ang Luzon, Visayas, hindi pa nakakabit po sa Mindanao. No? Wala pa tayong transmission line dyan. Ang pangako ng NGCP, dapat nakakabit na yan 2 years ago. Ngayon, hindi pa rin siya nakakabit. So, bakit na-delay, no? Yung kanilang proyekto na ikabit po ang Luzon at Luzon, Visayas to Mindanao. Mahalaga po yan, interconnection na yan dahil
sobra-sobra po ang kuryente sa Mindanao. Yes. No? So kung madadala natin kuryente sa Mindanao papuntang Luzon, napakalaking ginhawa yan sa atin. Hindi ka na magtatay ng planta, dadali mo na lang yung kuryente. Senator Win, Senator Win, isa ka sa mga nag-express ng pag-alinlangan sa pagbabalik ng pribadong kapangyarihan sa pampublikong mga kamay. So, di ba po system operations lang ang parang gustong kuhanin ni Department of Energy? So, hindi naman po talaga sinabi ni DOE Secretary Cusi na kukunin talaga wholesale yung private operations. Yung power grid, yung national grid. Tama. So, sir, sa tingin niyo po ba ito ay sapat or dapat lang bigyan ng mas mataas na budget, let's say ang ERC o DOE, para ma-regulate in a way? Kung ako tatanungin, no, dapat hindi po pribado itong transmission line dahil monopoly ho yan eh. Yeah. So iisa lang yan sa buong Pilipinas. Kahit sinong unggoy ilagay mo dyan, kikita at kikita ho yan dahil monopoly ho yan. No? So ibig sabihin na dapat iniwan na lang yan sa kamay ng ating pamahalaan. Dahil napakahalaga yan. Biro mo, iisa ka lang sa buong Pilipinas tapos yan ay backbone, no? From Luzon, Visayas, and Mindanao. Pero dahil na-privatize sa yan, nandyan na, ang importante ngayon ay may regulahan yan ng mabuti. No? Ibig sabihin, ang ERC ay dapat pong bantayan mabuti yan at ang DOE dapat rin pong bantayan. No? Pareho silang nagbabantay. So ang DOE dapat naglalabas yan ng mga polisiya para lalong maging epesyente po ang operasyon ng NGCP at ang ERC dapat bantayan at ipatupad yung mga polisiya. Senator, So nandyan na ho yan. Ano? Kaya kung ibabalik natin sa gobyerno, matagal na usapin yan. Baka ilang taon, hindi pa matatapos. Kaya kung akong ang pag-analisa ko, imbes na ubusin natin yung oras natin pagdebatihan na ibalik o hindi ibalik sa gobyerno, ubusin natin, lakas natin, palakasin itong dalawang ahensya para mabantayan mabuti yung operasyon ng NGCP. so bigyan ng mas matapang, talim na ipin ang ERC at ang DOE para mabantayan yung komersyo o yung industriya ng kuryente. Tama po ba, Senator? Tama. Pero as it is, Senator, sa nangyayari ngayon, nabanggit natin, dalawa yung nagre-regulate, DOE, ERC. Yung DOE, I understand, may mga ipinalabas na mga regulasyon, mga polisiya, na hindi nasusunod ng NGCP. Tulad ng pagkontrata sa AS, sa mga ancillary services. Ancillary services. Tapos ito mga schedule ng pagre-repair ng mga Maintenance, yung GOMP. maintenance ng mga planta. Maliban doon, dahil dito sa mga ilang pangyayaring ito, nagkakaroon ng mga unscheduled brownouts. Bukod diyan, marami rin ang nagko-complain dun sa mataas na singil ng kuryente. Ano po ba ang dapat gawin ng ERC para mapigilan itong mga ganitong pangyayari? Ang ERC po ba ang responsable dito? Simple lang dapat gawin ng ERC, gawin nila yung kanilang trabaho. No, dahil meron na silang kapangyarihan eh. No, at dinagdagan na namin yung pondo nila. Pag titignan niyo po yung pondo noong 2016 hanggang ngayon halos na triple na. No, at linalakihan pa ho natin, no. Ako ina-admit ho natin na kailangan talaga isang magaling, malakas at well-funded na ERC. No, kaya tuloy-tuloy po yung paglaki ng budget nito para makakuha siya ng mas maraming magagaling na tao at hindi sila maisahan ng mga power players. Hindi lang naman NGCP, no? Kasama na dyan ng Meralco, kasama na dyan yung mga electric cooperatives. So, tandaan rin natin, ang Meralco ang pinakamalaking distributor sa buong Pilipinas. Pagdating po sa number of connections, siguro mga estimate ko, mga 60 to 70% ng buong kabahayan sa buong Pilipinas nasa Meralco franchise. No, napakalaki rin po niya. No, hindi lang natin alam, pero
ang Metro Manila at saka ibang parte ng Mega Luzon, Mega Metro Manila ay kasama sa kanyang Franchise areas. prangkisa. So, binabantayan rin yan ng ERC, no? Wala akong nakikitang dapat dagdag pa sa ERC, kundi dapat lang gampanan nila yung kanilang trabaho. Yeah, kasi po kung iisipin po, di ba, parang si NGCP has been off the hook for so long. I mean, ang dami na po nilang violations. Since even before the issue in brownouts po even erupted, so nariyan po yung pagsasubcon nila ng wifi sa mga transmission lines, yung issue sa Chinese board at saka po ito yung kuryente. So, yun po. Oo, kaya importante po ang ERC. At dapat po mas mahigpit, mas mabilis, at talagang, kumbaga, tutukan na ho nila itong mga binabantayan ho nila. Senator, just a follow-up question on that. Kasi without trying to preempt what would happen in the Senate investigation. Later today. With the current problems we are facing now in the industry and the apparent, hindi lang apparent, and nakita natin na mga non-compliance of NGCP. Kasi ito kasing investigasyon ng Senado, para kang piskal na nag-iimbestiga ng krimen dito. Can you say na merong kayong nakikitang basehan para sabihin merong regulatory capture? Sa ngayon, hindi ko pa masabi, no? Dahil masyadong maaga pa, no? Patuloy yung aming inquiry at mahirap pa sabihin ngayon, no? Kung merong regulatory capture. Pero isa lang masasabi ko, posibilidad ay mataas na merong regulatory capture. No? Talagang dapat nating mabantayan, no? Yung regulator na makapture siya. Ibig sabihin ng regulatory capture, hawak sa leeg po ng mga binabantayan niya ay nagbabantay. No? So, dapat to maiwasan yan. So, pero kung sabihin natin na meron, hindi ko pa masabi, pero possible. Senator, Kasi very simple lang naman yung aking pananaw dyan. Like for example, bakit may delay? Diba ho? Senator, Nasabi na nga ni, maganda po yung sinabi ni Senator Sergio Osmeña, dahil ang tanong niya, bakit may delay? Diba? Dapat, kung binabantay mo na mabuti yan, hindi yan magkakadelay. Tsaka kung nagkadelay, pagmultahin mo kaagad. O panagutin mo kaagad. Ba't hindi pinananagot? Senator, last question na po, bago po tayo maghiwa-hiwalay. Isa sa mga issue na ni-reveal ni Senator Risa Hontiveros during the last hearing on last Thursday, yung 1.12 billion entertainment fund. Now, do you think, although hindi naman siya completely illegal, no? Pero do you think it's moral to for a private company na mag-allocate ng 1.12 billion pesos for entertainment na ang gumagastos ito ay taong bayan, taxpayers or consumers? Bawal yun, bawal. Illegal ho yun, hindi ho immoral. Immoral na illegal pa. No? Hindi ho dapat pinapasa yan sa taong bayan. Ngayon, kung gusto lang gumastos ng ganyang kalaki, let's say sa PR or let's say PR or representation, kunin nila sa sarili nilang bulsa yan. Dahil itong NGCP, itong mga korporasyon na ito, pinapayagan naman silang kumita. At pag kumita ho sila, doon nila kunin yung gusto nilang paggastusan. No, wag nila ipasa sa atin. So, yung inilabas po ni Senator Risa, pag-aaralan natin mabuti. Kung natuklasan ho naming ipinasa yan sa taong bayan, ibalik ho nila yan. Refund. Kung yan po ay kinuha nila sa sarili nilang bulsa, then well and good. No? Bahala ka na kung anong gusto mong paggastusan. Okay. Maraming salamat po, Senator. Thank you very much, Gatchalian. Senator. Alam namin, busy kayo. Thank you po. Ang lang po, naniniwala kami na pagkatapos ng investigasyong ito, panalo ang mga tao sa inyo. Win. Dapat to. Isang paalala. Yeah. Thank you. Manong Joe po. At Ate Maita, Ngayong Hunyo, bahagyang tumaas ng 8 centavos per kilowatt hour ang overall electricity rates. Ito'y dahil sa dagdag singil sa WESM. alam niyo ba, pwede kayong i-update ng Meralco sa text or sa email gaya ni Sarah G.
Sisendan kayo ng advanced updates tulad ng upcoming bill details. Di na kayo kakaba-kaba sa paghihintay ng bills. At anumang mangyari sa bill, masira, mabasa, o mawala, no problem. To get updates, i-update ang inyong contact information sa Facebook Messenger, meralco.com.ph, email, hotline 16211 o Meralco Business Centers. Handa kami makapag-ugnayan sa inyo para makapaghatid ng mas mabuti, mabilis, at pagkinhawang serbisyo. Hanggang sa susunod na Meralco Advisory. Every time I'm on the road, I can expect high performance from Phoenix Fuels. Now with Pulse technology, delivers enhanced power and acceleration to make every trip come alive. Yes. Good morning again. po sa inyong lahat again. Gising na. Laging huli. Correct. Okay, kaya ulit muna tayo. Teka lang, meron tayong mga shoutouts. May fans na tayo. Aminin Mga nyo. fans Teka sila. lang. O yan, basahin natin. Si Mr. Elmer Barachina, hello. God bless din po sa'yo. Good morning. Si Chirk, ang ating very own, si Chirk Unggoy. Almadin, of course. At Ano na day unggoy? ang pinaka loyal fan nating lahat. Ayan, si Joshua Buendia. Hello, good morning Joshua. Hi! Sana magpakita ka naman dito talaga sa Tribune, ano? Kailangan na yata natin bayaran to sa pag-PR niya. Kaya natin Hi! follower. Very, very loyal follower natin yan, si Joshua Hindi Buendia. naman stalker mo yan. Hindi kasi marami siyang akala ko nga dati parang bet niya ako baka siya na yung the one. Nakita ko marami siyang pina-follow na iba pang girl sa Tribune, so hindi ka naman pala loyal. Okay na friends na lang tayo. Diba? Anyway, maraming salamat sa kanilang mga... Thank you very much for your pagtungkat, support at tutok lang kayo hanggang alas 9. Happy birthday, Comfy. Yes, happy birthday kay Sir Coffee. Birthday boy. Tapos na lumipas na rin. Tingin ko, kasabay pa ng Father's Day. Maligayang ama. Meron pang pahabol na shoutout si Joseph Cortez. Uy. Ayan. At si, of course, si Julius Banican. Si Sir Julius. Hi, Sir. At isama rin natin ating napakasipag at na desk people. Si Larry Payawan at si Edjen. Ay, oo, yes, hi! Hello. Sila rin dyan, ha? Pero, Siya kayong the one! The one! The one. lang talaga. Hello? hanggang ngayon. Kung nakikinig ka, nananawagan ako sa'yo. Nasaan ka na? Magpakilala ka na. Magpakilala ka na, please. Baka naman aparasyon yan. Saka na daw siya magpapakilala pag may turok na siya. ang saya sa amin, Aisel, kahit Ay, talaga ba? ang magandang gising nito, kahit bed Oo nga, kanina pa bed weather. Ganun talaga, sir. Kailangan you have to be in love with life. Kasi, ayan, haharap tayo sa ating mga katribo. Dapat happy. That's the insight. Yes. Pero, yan. Siguro, masarap tulog nito, malamig kagabi. Dahil maulan. Maulan. Kumusta pa panahon ngayon? Ano panahon ngayon? Ang panahon ngayon, teka, ang
Ayon sa ating mga sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Again, ito, ang ating ulat panahon po ay yan, Luzon apektado ng habagat. Maulap na papuwirin at pag-ulan ang mararanasan sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Bungsod pa rin po yan ng habagat. Makakaranas ng pag-ulan at thunderstorms ang Mimaropa, Western Visayas at ang probinsya ng Zambales at Bataan. At pinag-iingat ang lahat sa posibleng pagbaha o landslide. Samantala, ang Metro Manila naman at kabuuan ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan at isolated rain showers. Dulot pa rin po yan ng habagat or isolated. So, magdala tayo ng payong ngayon. Magdadala tayo ng payong Payong. dapat. Katribong Vernon, himay-himayin natin yung maganda yung interview natin ngayon kay Senator Will. kay Senator Will. At tingin ko meron na tayong magagandang angulo na pwedeng isulat sa Daily Tribune. So himay-himayin natin. Sulatin mo. Pasa-pasa na to. Sa mga naka-assign po sa Energy Beat, ayan, makinig na po kayo. Sa Senate, ayan. Isa sa mga reputasyon niya, Katribong Vernon, Katribong Aisa, Katribong Roy, yung una, sabi niya, di ba, tinanong ko siya, si Senator Win, kung naka-align siya sa panawagan ng DOE na i-revisit yung kontrata ng NGCP at kung payag sila na ibalik yung systems control. At sumugod niya, oo. Oo. Ito ba yung term na renationalize? Ito ba yun? Parang ganon. Yeah. In a way. Spell mo. Yeah. Umaga po mamaya na. Sabihin natin, okay, sa tingin niya, hindi daw dapat nasa kamay ng pribadong sektor. Dapat. Itong isang monopolya, dahil apektado lahat. Pero may konting bawi rin si Senator. Ano? Sabi niya, sa panahon ngayon, mukhang ang magagawa muna natin ay siguraduhin na sumusunod kasi sabi niya mukhang matagal na usapan yung pagbabalik. Isang taon na lang ang Kongreso. Oo, mukhang practical naman yan dahil nga malapit na namang mag-eleksyon, magpapalitan yung mga legislators natin. At kung sisimulan mo ngayon yon, baka nga naman Matagal lang pa. O reviewin mo yung franchise law niyan, baka magtagal baka di abutin ng isang taon. So tama naman siya, practical sabi naman nga siya. baka madribble-dribble lang yan mabuti pa dun sa Gilas, panalo tayo. Dito hindi. Lang siguradong olats dun. As he would term it, di ba? Kahit na sinong unggoy nga ang ilagay mo dyan, siguradong kikita. Ito yung... parang gusto ko maging unggoy. Ako din! Pwede ba yun? Unggoy ng power sector. Oo, unggoy ng power sector. Tapos meron ka pang 1.12 billion entertainment fund. Wow. Na sinabi niya na illegal. At immoral. At isa-isa hindi na ngayon yung kung paano ginastos yan. At ang maganda ro, sabi niya, kung mapapatunayan nila sa kanilang Senate hearing na illegal yung pag-allocate o pag-appropriate ng 1.12 billion entertainment fund na ipinapasa sa mga consumers, pwede yung ibigay as a refund. Wow! Ano ba ito? Yung 1.12 billion mukhang nangangamoy, In what form, sir? May babalik? Yun, tulad ginagawa na sa Meralco, deduction sa sa yung sa yung electric bill. Electric bill. Mararamdaman ba yun, sir? Mararamdaman naman natin yun. Dideduct. Mga yan, mga 10-20 pesos na bawas. Sana, di ba? Di ba? Di ba talaga yung totoo kasi, sabi ka ni Senator Enrile, if it works like the duck, talks like the duck, it must be the duck. Di ba? Mga fun mo, sir. It's so fun. Pero ito yung tutukan muna natin. Parang pumapanig si Senator Gatchalian dun sa ating banner na merong Collusion. merong parang senyales na may collusion. Collusion between ERC and NGCP. Although ayaw naman yung diretsohin. Kasi sabi niya nga, okay, tama naman siya, mahirap, wala pang ebidensyang ipiniput forward si Senator Sergio Osubanya. Pero kung titignan mo yung yung sitwasyon, bakit nga ba hindi sumusunod? Bakit nga ba ayaw gamitin ng ERC yung kanyang kanyang kapangyarihan? Baka nga totoo na. Kasi di ba yung kung may usok, may nagsigarilyo. Masama
sa kalusugan kasi yan, sir. Vape na lang, Yeah. vape na lang. Masama rin yun. Kung may usok, di ba? May sunog. Mag-isigarilyo nga. Doon tayo sa mas safe. Oh, paano nga naman? Kumbaga man sa ano yan, sa criminal investigation, nabanggit ko na may criminal investigation kasi nag-cover ako ng DOJ mahigit na almost 5 years. Akala ko 4 na dekada eh. Akala. Di tayo nag-abot sa DOJ, sir eh. Oh. Okay. Dito kasi mayroong tinatawag na circumstantial evidence. Yes. Kumbaga, wala pang direktang Correct. ebidensya na magtuturo siya nga talaga may kasalanan. Oo. Pero But, pag pinagtagni circumstances, mo ang mga point. pangyayari, Kaya mga circumstansya. Ay. pag pinagtagni mo, para kang makakatahi ng isang tela na maayos para diretso ang istorya. Sasabihin ng ERC, ay haka-haka lamang yan. Yeah, unfortunately nga, hindi lahat ng circumstantial evidence ay acceptable sa na ebidensya. Doesn't stand in court, kumbaga. Oo, pero hindi naman tayo mga tanga eh. Diba? Marunong din naman tayo mga unggoy na to, marunong din naman mag-isip. No? At hindi lang yung mga unggoy na ito, mismong isang dating senador ang nagsabi na mukhang nababayaran, diniretso niya, mukhang nababayaran. Ito si Senator Sergio Osmeña. At yung nabanggit ko before na talagang alam niya itong industriyang ito, nasa pamilya siya ng power sector. Dati siyang chairman ng Energy Committee ng Senado at isa sa main author ng Epira Law, original author. So, kung yung senador naghihinala, yung pa kayo mga taong bayan. Yeah. Sir, po pwede kaya na yung medyo pangtapal, lang naman, isip lang naman ng normal na unggoy, nanggaling kaya, posible, sliced up dun sa, dun sa 1.12 billion. billion entertainment fund. Posible kaya yun, sir? Posibleng, oo, pero pwede rin posible na mayroon pang separate budget allocation doon na hindi kailangang makita sa libro. Diba? Ito, 1.12 billion nila, kasama doon yung PR, which is illegal nga eh, diba? Kasi monopolyo sila, bawal na silang mag-advertise, sabi nga ni pinanawalag din ni last Friday ni Attorney Melvin Matibag. And then kasama pa rin dito yung siguro wine and dine, 'di ba? Na sa mga pero pwede nga yung posible rin na yung panapal sa sa mga dapat tapalan sa mga dapat walang marinig, walang makita at walang masabi. Separate separate allocation or separate appropriation. Hindi naman mag-iiwan ng bakasyon na halatang halata. Hindi naman mga onggoy ang mga yan. Mas matalino ang unggoy. Mas matalino ang unggoy actually, sir. Walang trail. So, heroic ng mga unggoy pala ito, sir. Mag-iwanan yung balat ng saging, di ba? Kaya baka madulas tayo. Kaya tingnan Bago tayo madulas. Yes. Bago tayo Papaalala madulas. muna kami. Okay. Okay. Iba ng panahon, dami ng bago ngayon. Pati ang mundo natin, well, nagbago na rin. Buti ang bayan, bigger, better na. You can buy it sa centers, pati sa mga parties, may online pa at app. You can buy it with your fingers, still don't remittance and more. Online shopping, you can buy it all. Di magpadala, you can buy it all. Anumang pera transaction, you can buy it all. Sabayan ang pagbabago ng mundo for all your pera transactions, all new Bayad. Make long distance easy with the Mirage G4.
ulit. Good morning pa ulit. Parang kaya pa natin na 3 hours pa. Abutin ang good afternoon. Sige. Basta may kape po. Basta may kape. Ang problema, wala pang kape. Magkakaroon yan. Yeah. Hello sa mga pakape natin dyan. Sa mga sponsors. Sa mga sponsors. Beck and Emen. Namimiss ko tuloy yung pakaplug. Oo, naku, masarap yan. Lalo na sa malamig na studio. Pakilala mo tayo ulit. Ayan, syempre, magpapakilala naman tayo sa ating mga katribu para hindi nyo kami malimutan. Ito, syempre, panoorin, pakinggan, i-browse at basahin ang gising na sa Teleradyo Bandido TV. And we are seen on Sky Cable Channel 224 and TV Plus boxes. Also on Jimmy Afford the Box and all DTT boxes. We are also simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Of course, on the Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. And of course, ang aming website, that's tribune.net.ph sa internet. And of course, ang ating pahayagan all Daily over the Tribune. country, that's Daily Tribune. Ang gising na again ay ang kauna-unahang Omnimedia program at ang bago niyong makakasama sa almusal na mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Pero sabihin niyo lang kung gusto niyo kami mag-extend. Kayo na umupo dito. May trabaho rin kami. Responsibilidad. Correct. At muli po ako po si Katribong Coffee Manalo. At syempre, ako din po si Katibong Aizel. Vernon Velasco. At Roy Pelobelio. Arito ang Gising na! Sa babae, ang manok. Hello! Nahimas mo na ba, Vernon, yung ating tandang dyan? Pagugahan mo na ba? Hindi, ang animal of the day natin is unggoy. Unggoy, Yes, Nabigyan mo Thank na you, sa akin. Senator Win, for Mayamang unggoy. mayamang Mayamang unggoy. unggoy. Napakasarap maging At unggoy sa matainong NGCP. unggoy. Correct. So speaking of unggoy, Chismis. sinabi sa atin ng ating unggoy para sa ating katribulong for your chismis Ano portion. naman yan? Cheese One box ito. unggoys. Nako. Told you. Yung mga unggoy sa NGCP. Okay. Bilang pare-pareha naman tayong lahat. Kaya raw hindi sumusunod sa kanilang ancillary services contract. Dahil meron silang pinapaboran o meron silang hinihintay na isa pang unggoy na kaalyado nila. Nako. Na magbibigay Anong kaalyado? ng 2,000 megawatts of new source of energy. Kaya hindi nila pinapayaga. Kaya pinipigilan nila yung ibang mga aplikante kasi sabi nga ni Senator Cusi, di ba? Merong Senator 8. Cusi, ha? Secretary. Nako. Advance. Nako. Na merong 8 application from GenCos na para supplyan yung ating ancillary service requirement na inuupuan ng ERC at ng NGCP. Kasi nga meron daw isang unggoy na gusto silang paboran. Ay, kaya naman pala. Ibig sabihin, Nakabinbin. kaya pala idinidribble. Kasi may pagpapasahan. Ayun. Ikaw naman, Kobe. Ilan na yung nag-o-offer? Walo. According kay Walo. Senator, Tapos tinanggihan lahat Secretary yun. Cusi. Wala yung nag-o-offer, pero pag tinanong, asan yung ancillary services? Wala. Yeah. Yung pala, May isa. meron. Back to you, Kobe. May naka-reserve somewhere out there. Yun. Nakapal na unggoy. Siguro kalahing unggoy. Baka sir, hinihintay pala yung dawan. Baka naman! Kailangan nyo ba ng dawan? Yun naman pala kasi ang only one. Kaya naka-reserve. Yeah. Faithful. Hopelessly devoted to you. Kumbaga kahit na sinong manuyo, itong nakareserba, nandun ang puso. Wala doon. Nakatutok na sila ron eh. Sorry, I'm taken. Only have eyes for you. Diba? You're not the one because You're you're not the the only one. Pasensya na sa ibang manliligaw, sa mga 8 manliligaw, meron na pong napili. Bigo kayo, bigo. Sawi. Sawi po. Hindi kayo Napakasakit. magtatagumpay. Sabi nga ni paboritong Ngayon, linya ni aabangan Alvin Cardona. natin ang paglabas nitong only one na to in the coming Ay. days. Agoy. Sino kaya ito? The Who. The Who! Ayan, naku po. Pitik bulag, sino siya? Meron ba tayo, may
may baklo ba dyan? Wala naman. Wala. May mga baklo? Wala tayong baklo eh. Baklo. Pero, itatanong natin sa ating mga unggoy sa susunod na araw. Okay. Pero ano ba yung, baka naman meron ka ring Chika. katribulong dyan sa... Bakit? Hindi naman ito bulong. Hindi naman ito bulong. Ito ay public knowledge naman, sir. So medyo light naman tayo. Diyos ko, kanina pa tayo nag-uusapang unggoy. Ano naman tayo sa mga magagandang tao? Ayan. Kasi diba, meron akong tanong sa inyo, sir, pagkasabi ko nitong chika natin. Over 40 stars. 40 fresh stars ang nag-sign up sa Star Magic last Saturday dun sa kanilang Black Pen Day. Oo, itong Black Pen Day na to, ito yung live pa to sa kanilang sa social media noon, sa Facebook and sa lahat ng platforms ni ABS ni ABS para sa pag-sign up nun yan ng over 40 stars na bago sa Star Magic. Now, ito yung tanong ko sa inyo. Actually, marami. Bigyan ko kayo ng sample ng mga ng mga nag-sign up sa Star Magic. We have, Jake Ejercito, you have Paolo Gumabaw, actually, marami pang iba, no? Tignan nyo na lang po yan sa article ko. Ililabas ko naman yan. Marami. Magbasa na lang po kayo. Magbasa na lang po kayo. Hindi, kasi, itong tanong ko ngayon, sir. Do you think it is, real talk tayo, it is lucrative for anyone's career, especially if artista ka, to sign up with ABS-CBN, knowing na, alam mo yun, medyo tagilid pa yung sitwasyon nila. They don't have a franchise. They're banking on online boost, online exposure. So, kung kayo ba, would you risk, halimbawa, alam mo yun, parang kung kayo mismo artista, would you risk signing up with ABS? Kasi ang daming umalis. Most of the people na umalis from ABS, ayun talaga main money makers nila. So, what do you think, sir? That is a puzzle wrapped in an enigma. Yes, naman talaga. Hindi, pero siyempre magdadalawang isip. Kung ako, actually, kinukuha kong artista dati. Naman talaga naman, sir. Kailan yan, sir? Kasi maarte daw ko. Pero, puro horror yung pelikula. Check natin ang goal? Sabi naman ay, kidding aside, siguro talagang magdadalawang isip din ako kung yung mga established na star nag-alisan. Pero, siyempre, kung nagsisimula ka at yun yung break mo para makapasok, why not? Oo, exactly. Pero kung ikaw, established na, Baka kaya alis mo. dahil pwede ka na magpapresyo sa iba, siguro magdadalawang isip ka. Naman Kasi yung viability ng Pagtingin ko kasi dyan, yung long term. Pwedeng sa short term, hindi siya viable eh. Kasi, di ba, yung bukod sa kinikita mo sa sign up mo, sa contract mo, yung importante sa malaking kinikita ng mga artista, yung mga endorsements eh. So, wala ngayon yun. Kasi nasa internet ka lang eh. Di ba? Hindi wala ka sa TV, sa mainstream. Yes. Pero, eventually, pupunta kasi sa digital lang lahat yan eh. Nag-uumpisa na nga eh. Kaya lang, sa dito, medyo late pa. But through the mga Netflix, dati nasa internet lang. Ngayon, mainstream na rin siya. So, kung meron ganong plano, ang direction ng ABS-CBN na yung model ng Netflix ang gagawin nila. Pwedeng yung mga artista na lang ngayon, eventually, Dun. kasi pwede ka mag-produce ngayon ng movie through Netflix lang diba? Hindi mo nga kailangan ngayon maglabas ng pelikula sa sine. And it becomes a hit. Yeah. So, kung titignan mo ng long term, at tignan mo rin yung long term plan ng studio mo. Ano ba yung direction nyo? Ngayon, tsaka ka magdesisyon. Talent scout. talaga ni... Kaya pag-iisipan ko talaga yung mga kontratang nasa harapan ko. Yes! May mga offers! Ang dami! Maalin. Diba? Mini mo. Correct. Ay, cover nun. Yung offer sa'yo. Wala kang offer? May offer ba ang Seiko Films, Vernon? Wala. pa. Special upir! Yes! Special upir. Well, anyway, binabati natin ang lahat ng mga bagong stars. Correct. Binabati natin ang lahat ng mga bagong stars ng Kapamilya Network, of course. Kasi ito mga malalaking artista naman na to is nagsimula na maliit lang din, di ba? Ako maliit pa rin ngayon. Tabi-tabi po.
We wish you all the best and syempre even with ABS-CBN, we wish na alam mo yun, sana magkaroon ng franchise ulit. Aabangan po natin yan. At ang lahat ng mga bagong stars nila, yung mga projects na gagawin nila. Anyway, it has been an hour. Lunes na Ang bilis. Tapos Totoo. naman natin isang oras ngayong Lunes. Correct. Sa magandang Lunes ng umaga po sa inyo. Magandang Lunes Sana po. Samahan niyo kami bukas. Sa aming pagbabalik. Magbabalik. Wala ako bukas. Iba. Ang aking ate Tin. Na nakaupo dito bukas. Christina Oo. Moralit. Correct. Ayan. Tayo po. Magsama-sama muli bukas dito sa Gising na! Bye everyone! Bye. Good morning See you po! tomorrow. See you tomorrow! Bye! Catch the latest news on our website tribune.net.ph and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. You can also subscribe to our YouTube channel, Tribune Now. The Daily Tribune is with the nation in facing the COVID-19 crisis, and in line with this, the Daily Tribune digital edition and press reader is now available for free online. You can also download the Daily Tribune app on Apple Store for iOS users and Google Play for Android users to get the latest and most comprehensive news online. Daily Tribune is also inviting everyone to join its community Viber Katribu to get updates on the freshest and hottest news and entertainment stories of the day. Tarcito emoticons are also available on our community Viber. Just click on the link in this video to join.